Thank you so much sa ating tagagawa ng ating schedule. Nabigyan ako ng pagkakataon para ibahagi ang salita ng ating Panginoon. This is not an easy obligation, but if you obey and submit to our Lord Jesus Christ, wala pong imposible. Siya ang magbibigay, magtuturo kung ano ang iyong sasabihin. But before I would share to you, pag-aralan natin ang salita niya, I just want to render a song na ito po ang ating my prayer. Dahil huwag niyong pakinggan ang boses. Kayong mga Ilocano, just to listen and analyze the words of the song. Kasi ito ay isang panalangin. Sabi dito sa English, hide thine own way, Lord. But I will sing sa Ilocano para maintindihan natin yung English, meron English. Pero I will sing it in Ilocano. Translation na siya. God
this song, it's really may inspiraran na kaya tanong sa kadagiti kan kanta, may sumakan kanta, nga makan kanta, kadagiti himno ayaten kakalsa agsipod kami tano imotekte kan tayo timodan tayo dagiti lyrics na presensya itiya kat magparparik na kadagiti kaon gamit ituso kayo. No adada iti Bibliayo kada kayo ayatan kansa. If you have a Bible with you, can you open up with me in the book of 2 Timothy chapter 3 verse 16. Amoyo yata nakalsa. Kaninang umaga, ako'y nakikinig sa mga divine services ng mga through online. Tunay nga na totoo naman yung mga sinasabi nila na kung tumayo na o kaya kung sino man ang nagbabahagi ng salita ng Panginoon, dapat meron po tayong hawak na Biblia. Para sa ganon, hindi lang yung makinig ba ang ating ginagawa, kundi habang nag-preach o kaya nagtuturo ang isang preacher o kaya teacher, ay alam natin kung yan ay nakabase sa salita ng Panginoon sa ating Biblia o hindi. Kaya mainam na tayo po ay mayroong Biblia. So before I will read our the Word of God here in 2 Timothy chapter 3 verse 16, and says like this. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ang lahat ng kasulatan ay kasiyahan ng Diyos, kinasihan ng Diyos, at pati pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Hallelujah. Shall we all pray? Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, sa umagang ito, ako'y po'y nagpapakumbaba sa iyong harapan. Hindi ako magaling, Panginoon, but I rely sa iyong gagawin sa akin. Kung ano man ang nakikita mo sa aking puso sa umagang ito, Panginoon, dawatot kadikan kawa ko, akalanit, dalusan na ko, Diyos. Tulungan na ako, awan iyan mo, may saong, na awan patulong mo ang namin na kailangan. Lord, sika ka dito makita da o ako, na saan ka di nga tinatao. At apo sa gidong tinandagan nga bibig ko, kaya bikasak ka di nga makayayo dito sa mga. I don't know, Panginoon, ang kailangan ng ating mga kapatid sa umagang ito. Hindi ko alam kung ano ang kanilang na pinagdadaanan, nararanasan, mga problema. But Lord, sa umagang ito, dinudulog ko po sa iyo, Panginoon, na sa pakinig nila sa iyong salita sa umagang ito, ay masagot ang kanilang mga pangangailangan, lalo na sa spiritual na pamumuhay. Bless your word of God. Buksan mo ang aming isipan, buksan mo ang aming tainga, Panginoon, na ito'y gagamitin para
marinig namin ang iyong salita. At buksan mo rin, Panginoon, ang aming mga puso para dito namin, dito'y ming ikargawa po ang iyong mga salita. At ito po ang aming sandata, ito po ang aming ito po ang aming dahito yuwa po iti kalasan ni tagyang aldaw-aldaw. Kita dito yuwa po iti mang patigsa, dito iti mangkod iti encouragement me in times of our discouragement, Lord. Hallelujah. Alagan yuwa po, sikat tumulong tumunggang may sa kada kami. May sa mong ako iti panunod mi, iti puso mi, get apo, tulungan nakmot, kaadipan mo, magsaod din ito ng aldaw. At itilawataw, kapitinagan ni Apo Jesus. Amen. Amen. Uray ka sa anak na, anyway, I'm not a good, as I said just now, na hindi yung mga, hindi ko makonsumo ang matagal na oras mga kapatid. But I said to you, just the leading of the Holy Spirit, then I will obey. Hallelujah. Nowadays, mga kapatid, marami tayong nakikita o na-observe na mga churches kung saan tayo attend sa mga simbahan. Alam natin na hindi lahat ng simbahan ay nasa kanila ang hinahanap ng mga ibang naglilingkod o kaya nananampalataya. Sabi dito na there is a question sa ating sa mensaheng ito ay mga kapatid. Nasabi dito, are you looking for a church and wondering if it is healthy or not healthy? Sometimes there is a question that comes to our mind. But this article will help us to assess whether congregation you are considering, you're regularly attending, in growing and thriving, or if it is experiencing negative result or having flawed perspective on the Bible. Merong dito ay gusto kong ibahagi po sa ating lahat para maliwanagan po ang bawat isa po sa atin na kung tayo po ay nananampalataya o naglilingkod sa ating Panginoon, dapat meron tayo ang salita o kaya'y nasa atin that the focus is on there is a 5 signs of a healthy church that I want us to know this morning, mga kapatid. Number 1, it says like this: the focus is on Jesus and the preaching is grounded in the Bible. A healthy church should be centered on Jesus, and the preaching and teaching should be grounded in the Bible. As we said in our scripture that I read a while ago, nasabi dito, all scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true.
and make us realize what is wrong in our lives. Palagi nating naririnig ang salita o kaya ang verse na ito, mga kapatid. In other translation, marami ang translation dito. Sabi sa another translation, sabi dito, all scripture is given by inspiration of God. Ito naman yung babasa ko, all scripture is inspired by God. So, and profitable, sabi dito sa another version, and profitable for doctrine, for reproof, for correction in righteous, that the man of God may be perfect, truly furnished unto the good works. Alam natin, kapatid, na sabi dito na inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof. Ano ang ibig sabihin ng reproof? Reproof or to rebuke. Kaya kung minsan, mga kapatid, di ba, kung meron tayong nagawang pagkakamali ba o kaya mistake, merong ang ibig sabihin ng review, halimbawa, pag nakagawa ka ng hindi ka nais-nais, rine-review po tayo. Oo. So, ang correction naman, kung tayo ay yung correction, tinatama. Di ba pag meron tayong nagawang hindi maganda, tinatama tayo. Pero kung ang ating mga kapatid, meron tayong nagawa na gusto nilang itama, para hindi tayo, para tayo po ay lumago, we need to accept ang kanilang pag-correct sa atin. Hindi sana tayo masasaktan. Dahil pag tinanggap natin ang correction, kasi sabi ng salita ng Panginoon na ang salita niya ay nagko-correct at nagre-review. Kaya maganda pag tayo po ay kinorek at rineview ang mga nagawa natin hindi kaaya-aya sa ating Panginoon, dahil ito po ang nagbibigay ng paglago sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya we need, tignan natin si Paul. Sinulat niya ito for us na magkaroon tayo ng teachable heart. Di mo ba, mga kapatid? Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa kanyang salita. Kung tayo po ay nagbabasa, dito po tayo, we can see how God, paano niya baguhin ang ating buhay. Pero kung hindi tayo, we don't have the teachable heart, kahit ano ang gagawin natin, hindi tayo, walang katagumpayan sa ating pamumuhay. So, there's nothing more profitable in the world than God's Word. It's profitable in teaching us. Just think of all the ways the Bible teaches us the nature and character and attributes of God. As we read in Matthew chapter 24, verse 35, it says like this, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Kaya it is good to read and reread the words of God. Dahil there is a time, one day, we cannot, wala na, there is a time na
ang salita ng Panginoon ay kasi ang mga nangyayari na sa ngayon, mga kapatid, mga other nation now, they don't allow them to magtitipon-tipon, mga kapatid. Kaya habang tayo ay mayroon pang chance to read and reread our Bible, just do it. Kasi sabi niya dito na heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. So ito na ang ating pagkakataon, mga kapatid. And it is a good reminder of the eternality of God's Word. The words of Jesus will last longer than anything else you see in the world around you. Kaya mahalaga ang pagbasa sa ating mga Bible. At sabi pa dito na second is that there is an outward focus. Ang second signs of a healthy church is that there is an outward focus. Healthy church should have an outward focus, seeking to build people up to become more like Jesus and serve their community. Makita natin dito si Santiago, the brother of Jesus, wrote in St. James chapter 1 verse 27. According to this verse, pure religion is defined as caring for those who are in need and avoiding the sins of the world, describing a pure and undefiled outward expression or demonstration of something that do inwardly, or who God is and what God does. A healthy church should have or should not be focused on what it can get from the people, but on what it can give to the people. And Jesus said also in Matthew chapter 5, verse 16. Matthew chapter 5, verse 16, it says like this: Let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Light it is meant to be seen by those in the darkness. It has no value if covered up and hidden. Totoo naman, mga kapatid, na tayo po ang datayo iti aramatan iti ako in Ilocano to light in this world. Matthew 5:16. The light of the world. Jesus said that you are the light of the world. He explained that no one lights a lamp just to hide it under the basket or under the table. A lamp is meant to be placed on a stand to give light to everything around it. Whether you are timid or outgoing, you're called to be a light to the people around you. Totoo, mga kapatid, na tayo po ang tinitignan ng mga kapatiran natin sa labas. Hindi naman natin masabi na tayo ay perfecto. Hindi naman natin masabi na tayo ay hindi nakakagawa ng hindi maganda. Kaya nga ang salita ng Panginoon, sabi sa 2 Timothy na siya ang nagpo-correct. Okay? And to teach us para tayo ay naituwid. So, as a light of this church,
may pamuhay natin. O kaya hindi natin ilalagay sa under the table. Sabi pa dito, how to be light to others. Meron akong nakita dito for us to be a light to others. We need to love one another. Para makamtan, wano maaramid tayo, iti pagayatan, iti apo, iti biyag tayo, ken agbalin tayo nga silaw, iti dahito nga lubong. Iso dahito, adda ko ma, iti panaginayan ayat, iti maysa ken maysa nga sa iyo. No nakabasol man, if someone for us, napasaktan, o kaya'y nakagawa ng hindi maganda tanggap sa ating kalooban. Sabi dito, need to forgive one another. And also, to encourage one another. As a light of this world, as a light in this church, we need to encourage one another. Kung nakita natin na ang ating kapatid ay nanghihina, kung nakita natin ang ating kapatid may problema, kung makikita natin ang ating kapatid ay parang wala siya sa isip dahil marami siyang dinadala, lalo na sa pagpunta sa bahay-sambahan, we need, as a Christian, as a daughter of God, as a son of God, we need to encourage one another. And sabi pa dito, listen to the Holy Ghost. The words can change. What is bad? What is bad situation into a good one? Lastly, how to be like the others. How to be like to others is this. Wala po sana mababas, pero ito po. O kaya'y ma-offend. Pero ito, ang hindi maalis-alis kahit Kristiyano. I include also myself, but I said, Lord, it's my desire to reform myself. I cannot reform myself without you. Kaya iwasan natin mga kapatid to help this. Never gossip. Nakakalungkot mga kapatid na tayo nagchichismisan. Kasi ito na may kawasan ka na tayo. But there's nothing. It's no difficult. Kung ito man ay meron pa sa atin. Instead that we gossip, why not to read our Bible and to share sa ating mga kapatid. Dahil ang salita ng Panginoon, ito po ang inspirasyon ng bawat isa sa atin. This is the Word of God. Ito po ang nagbibigay iti need our spiritual. So, sa umagang ito mga kapatid, for us to be light in this world, we need to love each other, forgive one another, encourage, listen to the Holy Ghost,
kung ano man yung pinapagawa niya sa atin, and avoid gossiping. Number 3 is that, number 3 signs of a healthy church. Kasi ito po, before I will tell or I will say the number 3 signs of a healthy church. Kasi ito po ang nagbibigay pag hindi tayo, hindi natin mahalin ang ating kapwa, kung hindi natin mapatawad, kung hindi natin hindi natin alam mag-encourage, or hindi natin alam or to listen the Holy Spirit into our lives, and then we do the gossiping. Ito po ang dito natin mararanasan ang unhealthy church. Hindi po ba mga kapatid? Kaya be sensitive and makinig po tayo sa kung ano man at kung ano man ang ating nababasa sa ating Bible, we need to apply it in ourselves. Hallelujah. This is I said that I am not yung hindi ko sabihin na I'm not included for this. Kaya nga nung inaaral ko ito, talagang natatamaan ako dahil meron nga ako dito. So I said that God help me to that I can na may saak kadagiti ang balin nga silaw. Iti dayto nga logo. Iti may katlo ko na the leadership is humble and authentic. Alam natin mga kapatid na ang humble ay sa Tagalog is pagpakumbaba. Yes, and then authentic is sincere, tunay or dalisay. Kaya ito ang isang senyales na ang church ay healthy. In Philippians chapter 3 verse 3 to 4, Philippians chapter 3 verse 3 and 4, it says like this: tayo at hindi sila ang tumanggap ng tunay na pagtutuli. Tayong mga sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Ang ipinagmamalaki natin ay ang ating buhay kay Kristo Jesus, at hindi tayo umaasa sa mga pisikal na bagay. Verse 4, ang totoo, ako'y may sapat na dahilan upang panghawakan ang mga pisikal na bagay kung iniisip ninuman na siya'y may katuwirang umasa sa ganitong mga bagay, lalo na ako. This verse explains the safety of Paul and referred into this verse. Paul promoted salvation by faith, not by following Jewish customs as the most obvious physical signs of Judaism is often used as a metaphor of the entire Old Testament. A healthy church should have humble and authentic leadership. Apostle Paul wrote the Philippians, do nothing out of selfish ambition or conceit. Numaminsan ayatan na nakalsat, di ba? As a leader, I'm not pointing to anyone, but the word of God is included here. Being a leader, sometimes we are doing our own power. Kung ano man ang gusto natin, yun ang gusto nating maitutupad. So, sabi dito na we should have this, the leader is humble. Kaya lahat po sa ang mga leader dapat
they ask the guidance of our Lord Jesus Christ. Kung ito man bago gawin, bago ipatupad, we need to ask the guidance and the leading ng ating Panginoong Jesucristo. Not into our own power. Humility is a must, or yan ang dapat na nasa atin. The pastor and leaders should not be focused on building their own platform or promoting their own agenda, but on serving the church and leading people closer to Jesus. As John the Baptist said, he must become greater, I must become less. Napakaganda, mga kapatid, ang sabi ni John the Baptist dito. Hindi lang noon, kahit ngayon, mga kapatid. Dahil ito ay salita ng Panginoon. Now we should pinapriority natin muna ang ating Panginoon. We need to give first na ang Panginoon ay mas mataas kaysa sa atin. Laging nangunguna ang ating Panginoon kaysa atin. Para lahat ng ating mga ginagawa o gagawin ay hindi tayo hindi mapalpak kumbaga, kundi magtatagumpay ang lahat ng ating mga gustong ang ating platform. Number 4 is that the mission is prioritized over the program. The mission, a healthy church should be mission focused, seeking to reach the lost, care for the least, train the found. In Matthew 28, verse 19 and 20, Jesus gave his followers the Great Commission, saying, "Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you." Maliwanag, mga kapatid, dito na matagpuan natin sa Matthew 28, verse 19 to 20, na ang isang senyales, a church that is healthy is this, that have mission, the mission is prioritized over the programs. Kaya sabi dito na ang salita ng Panginoon, go and make disciples of all nations. Kaya ito po ang ginagawa ni to our evangelism leader na nagpupunta sa labas para ibahagi ang salita ng Panginoon sa mga kapatiran na nandyan sa labas na walang time na pumunta sa ating dito sa loob ng church to worship and glorify our Lord Jesus Christ. Kasi ito po ang isang mission na gustong ipagawa ng ating Panginoon. Go and make disciples. Kaya salamat dahil kahit man hindi natin magawa o hindi tayo
nakakalabas dahil nga we are preparing our anniversary. But before we are doing this to go because we need to go evangelize sa ating mga sa park para maibahagi natin ang salita ng Panginoon sa ating mga kapatiran. And salamat sa buhay ng ating mga kapatid na nakakita kay Sister Bella. This is a one mission na sa pasyal nila Sister Richelle doon sa park na na-meet nila si Sister Bella, and now she decided, praise the Lord, to get to na siya ay mabautisaran. Tinanggap niya and she desired na dijay matanggapan na iti bautismo iti danom. Kat napintas launay data isot iso nga nagmayat ayatan kawatsat. It is nice and good to go outside and do disciples or to evangelize those people there. And katulad ngayon dito as an example or as obeying what the Lord wants us to do. So, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil hindi nasasayang ang ating itin tayo pa nagbannog, when itin tayo pa nagsakripisyo, itin tayo pa nangi share, iti sasaw, iti apo, iti ruwan. Tasaan tayo nga malikhan tayo mapupuutan nga iti panag-share tayo kanag iti sasaw iti apo kat addana nag iti kararwa nga iso nga masagid kag sipod nga min takunana ditoy nga da kayo iti sa dinuman nga suli iti lubong ket ikabasabayo iti sao iti apo ket ijay nga iti apo isagana na iti kararwa nga iso nga kasapulan iti panakaisalakan. Ket so daytoy iti maysa nga kuman iti apo nga maaramid kumakada tayo. The church should not allow programs and events to become more important than reaching people with the gospel and helping them grow in their faith. As Jesus said, for the Son of Man came to seek and to save the lost. And as we read in Luke 19 verse 10. And number 5 says here, there is diversity in the church. This is the another signs of a healthy church. We should have this diversity in the church. A healthy church should be multi-generational and multi-ethnic, reflecting the diversity of the body of Christ. This means that the church should be welcoming to people of all ages, not only of all ages, also all races and backgrounds. Ang isang simbahan, mga kapatid, hindi lang ang wini-welcome ay yung mga bata, yung mga malulusog pa. Hindi lang yung tayong mga Pilipino. Kung meron man taga Nepal, meron man taga Vietnam, India, or other races. And kung sino man siya, ano man ang background niya, we should welcome them to come into the dito sa church. Dahil sabi dito na a healthy church should be not only to welcome those people that is still young, is still strong, and only the Filipinos. And yung
holy, but the church should be a place where people from different walks of life can come together in unity. Hallelujah. To worship God and serve one another. The importance of diversity in the church can be seen throughout the New Testament. Kaya mga kapatid, kung meron man tayong makita diyan sa labas, na kahit hindi nananampalataya o kaya hindi pa naging born again, meron sana tayong puso to invite him or invite her. Kung ano man ang sitwasyon niya, invite her or invite him to come inside the church and to come together and to worship God and to serve one another. In the book of Acts, we see the early church made up of people from different cultures and backgrounds coming to God together to serve God. And one day, on the day of Pentecost, when the Holy Spirit came, people from all over the world heard the gospel in their own languages and were added to the church. The diversity continued as the church grew and spread throughout the world. Napakaganda mga kapatid. So, also Apostle Paul wrote extensively about the importance of unity and in diversity in the church. This letter to the Ephesians make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body, one Spirit, just as you were called to one hope when you were called, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all in all. As we read in Ephesians chapter 4, verse 3 to 6. The first signs of a healthy church that I read to you this morning, I just want to read it one more time. It says like this: the focus is on Jesus and the preaching is grounded in the Bible. Number 2 is that there is an outward focus and it is about building people up. Number 3, the leadership is humble and authentic. The church is focused on the mission and less concerned about the program. Number 5, that there is diversity in the church. Thank you. Now, as a servant or people of God, if you're looking for a place where you can worship God, build healthy relationship with others, with other believers, and grow in your faith, it is important to find a healthy church. Look for a church that focuses on Jesus, preaches what can directly found in the Bible, and actively and internationally seek to build people up, both in church and outside the church. Also look to see if the leaders are humble and authentic. And if the church prioritizes
the mission of reaching all people with the love of Jesus over their personal ideas and preferences around the program. Ito po sana ang ating hanapin para tayo po ay lalabog sa ating pananampalataya. Magtulungan po tayo, mga kapatid. Huwag natin tignan ang kakayahan ng ating leader, ng ating pastor. But, nandito po sana ang pusong matulungin. To seek the will of God in our lives. To help one another. To love one another. To encourage one another. To listen what the Holy Spirit wants to do in our lives. And please avoid gossiping. Kasi ito po ang nakapagbibigay ng unhealthy church. Alam nyo, mga kapatid, ang isang nanampalataya and who at naglilingkod sa ating Panginoon. For my past years, my past months, tunay nga isa ako dito. I'm not exploded myself. Kaya sabi ko, Lord, I did unpleasant. But it's not too late for me to transform myself. If this is your great desire this morning, this afternoon, God is listening. God is ready for us to help us to reform ourselves. Hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. God is giving us a chance na magbago. God is waiting us para magampanan natin at we can help our church to be healthy. Pero if hindi natin i-desire na tayo'y magbago, kahit ano ang gawin natin, hindi magiging healthy ang ating bahay-sambahan. Ang church na sinasabi dito, tayo. So, sa mga 5 bagay na aking i-share sa umaga, sa hapong ito, mga kapatid, I hope and I pray na kahit man lang isa o dalawa ang maiwan po sa ating lahat. At ito po ang ating isapamuhay para tayo po ay magiging healthy. Hallelujah. Shall we sing the song?